Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang paksang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa isang dula na may pamagat, Tio Simon, na sinulat ni NPS Toribio. Pero bago yan, subukan muna nating sagutin ang ating mga talasalitaan. Panuto, ayusin ang mga ginulong titik upang mabuo ang kahulugan ng salitang sinalungguitan sa loob ng pahayag. Gamitin ito sa pagbuo ng makabuluhang pangungusap. Tio Simon, dula sa Pilipinas. Isinulat ni NPS Toribio. O ayan, di nagmukha ka ng tao. Siya, diyan ka muna at ako naman ang magbibihis. Sabi ko, ayaw kong magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi maaari. Pagagalitan mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng pangiling araw? May iiwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ah, ang asistang yon? Ang patawarin ako ng Diyos. Basta, may iiwan po ako. May ikipagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi. Maganda ang ikinikwento ni Tio Simon sa akin. Husto ka na? Husto na? Bago ako magalit ng tutuhanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero... Matitigil sa pagsagot si Boy. Makakarinig sila ng mga yabag na hindi pantay. Palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit natitigil ang yabag. Pagkungway, makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Oh, sino yan? Ako, Hipag. Maaari bang pumasok? Naulinigang kong tila may itinututol si Boy. Ayaw kong magsimba, Tio Simon. Maiiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang tinututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan. Boy, kung gusto mong isama ako, ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Pagtataka, ano kayang nakain ng amain mong iyon at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siyan makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tio, sasama rin ako. Hayun,
Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain, at kung hindi, hindi ka rin sasama. Pero mabuti rin yun. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na ng inyong ama na isa ring namatay siyang hindi lamang nakapagpahisus, kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid, sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na. Iba na ang tumatanda talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan. Bakit napili po kayo, Tiyo Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iya'y parusa ng Diyos? Sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba? Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos? Hindi raw kasi... Hindi totoo, boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tiyo Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tiyo Simon? May mga bagay, boy, na hindi may paliwanag. May mga bagay na hindi may papaalam sa iba sa pamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang aking tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tiyo Simon? Oo boy, sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin yun at hindi ako naging maligaya. Dahil sa kapansanan ito ng aking paa, boy, natutunan ko ang tumalikod, hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Ano ang nangyari, Tiyo Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin, dahil doon walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tiyo Simon? Ito ay isang batang nasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nahilaglag ito. Binalikan niya, ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siyang nasagasaan. Nasagasaan siya, naturog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito. At nooy tangang mahigpit ng namatay na bata na waring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Ano pang nangyari, Tiyo Simon? Kinuha ko nga ang manika, boy. At noon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata. Sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto, ngiting tila ba nananalig na siya ay walang kamatayan.
Mula noon, ako'y nag-iisip na, boy, hindi ko na makalimutan ang pangyaring yon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi inihiwalay sa aking katawan bilang tagapagpaalalang lagi sa akin ng matibay at mataas na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig ng sa anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian, upang may makapitan siya kung siya'y iginugupo ng mga hinanakit sa buhay. Tayo na, baka wala na tayong ng misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan kaya ako natagalan. Tayo na, boy, kuya. Tayo na, Tiyo Simon, baka tayo mauli. Tayo na! Mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan at opinyon. Mahalagang kasanayan sa pagsasalita o pagsulat ang paggamit ng mga wastong pahayag na nagpapakita ng katotohanan o opinyon. Mga halimbawa ng ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan ayon sa mga pag-aaral, alinsunod sa gaya ng ipinapakita ng mga datos, ipinapakita ng pananaliksik na batay sa. Maaari ring tayong gumamit ng mga pang-ukol na ukol sa, ayon, hinggil kina. Kailangan may katibayan at basihan. Halimbawa, alinsunod sa RA 10.5.24 o an act expanding the position reserved for persons with disability ay naglalayon na mabigyan ang mga PWD ng pantay na pagkakataon para makapagtrabaho. Mga halimbawa ng ekspresyong nagpapahayag ng opinyon. Sa aking palagay, sa sarili kong pananaw, para sa akin, naniniwala akong sa tingin ko, ang opinyon ko sa bagay na ito. Ang mga pahayag na ito ay subjektibo o mas magaan dahil hindi maaring husgahan kung tama o mali ang iyong pananaw o kaya'y paniniwala. Halimbawa, naniniwala akong dapat bigyan ng pagkakataong makapaghanap buhay ng maayos sa mga may kapansanan lalo kung kaya naman ang trabaho.